kayamanan ko, bibigay ko sa'yo, si Raul. Patungkol doon sa tanimbala ng NAIA, panahon ni Duterte, anong opinion mo doon? Matagal nang gawain sa yun, sa airport. Nung tanimbala? No, nung kapanahon lang ni Duterte nasukol. Ako may-ari ng lupa. Oo. Pataniman ko to. 1,000,000 hektarya. Kita ako dyan, sa loob ng isang taon, ng 3 million. Pagpalagay na natin, 3 million na lang. Diba? Ang puhunan ko sa 1 kilo, 18. Magkakaroon ako ng trabahador. Upa ako ng traktura. Magbibigay ako ng pananim. Punla. Tatagas ako ng patubig. Sa tingin mo ba libre yun? Lahat may bayad. Lahat may bayad yun. Oo. Di ba? At higit sa lahat, ang pampataba ko sa halamang ko, lintik ng mahal. Ibibigay ko sa'yo Ng 20. ng 10 1 kilo, samantalang ang Palay, puhunan ko palay pala 18. yun. Oh, Pero sino presidente ba na naglibre ng patubig sa bansa? si Marcos. Ay, Nung panahon ni Marcos Sr., panahon ni Marcos Sr., mayroon. meron. Kasi priority niya yung Oh, farmers eh. Pero panahon ni Duterte, Nilibre lahat Libre yun. yun. Yeah. Libre lahat. kaya ang 20 pesos, drawing. Pero yung, Alam mo, 20 na yun, 20. Sabi niya, di ba? pero yung patubig ng NAIA, libre nung panahon ni Duterte. Oo. Libre yun. Anong masasabi mo pala sa patungkol doon sa tanimbala ng NAIA? Panahon ni Duterte, anong opinion mo doon? Matagal nang gawain sa yun, sa airport. Nung tanimbala? No, nung kapanahon lang ni Duterte nasukol. Talaga? So, ano masasabi mo kay Pangulong Duterte? Magagawa naman pala nating magkaisa. Di ba? Magagawa naman pala nating salantain ng mga lingkod sa gobyerno. Gumawa pa ng batas para doon, pero hindi din na... Hindi rin nasunod. Diba? Pero sa isang salita ni Duterte, ano nangyari? Nabura lahat yun. Anong banta ni Duterte? Naalala mo pala yung ano? Ano banta ni Duterte? Alala mo pala yung tanimbala? Ayaw mong sumunod sa akin dong, patayin kita. Hindi, sabi niya may isa pa siyang sinabi. Ina. Pag ayaw mo tumigil, Sira. ipakain ko yung bala sa'yo. Ano sabi ni Duterte? Kung ayaw daw tumigil sa NAIA, yung mga salarin, dinanim. ipakain sa kanila. Ipapakain ni Duterte? Kasi natakot sila doon dahil si Duterte ginagawa niya, pag Ginagawa sinabi naman niya niya talaga. ipapakain, yung Totoo resibo sa Davao, pag hindi tumigil yung illegal kung ano naniningil, pinakain yung resibo. Kay Duterte yan? Oo. Kahit sa Malacanang, sabi nga ni Harry Roque, yung gumawa ng perma ni Harry Roque, na dito sa DFA, nakakarating kay Duterte, lahat ng pera na kung pinakain sa kanya. Lahat daw ng iskalawag ipunin. O, pinakain daw sa... Ipon, diba? Naipon. Ang tao na gumawa noon ay yung clerk sa Malacanang. Huwag po kayo kong mag-alala. Hindi ko kayo gagalawin. Pero, ipupunta ko kayo sa Basilan. Sige. Nung panahon ni Bato yan, di ba? Oo. Lahat Sige. ng mga eskalawag, yung mga ninja, Wala kaming gagawin sa inyo. pinadala sa nagpap. Panahon, Sa Mindanao. ang alin? Yung mga ninja, Amin niya tapos. ninja cops. Okay. Pero pagtapos ng termino ni Duterte, nagbalikan sa Maynila yung ninja cops. Ayun, gumawa uli ng kabalbalan. Sir, ikaw, ano yung masasabi mo sa sinasabi ng mga ensaymada vlogger na nalagpasan daw ni Marcos ang paghuli daw ng shabu ngayon kay Duterte? Kasi diba nakahuli sila daw ng shabu na halagang ano yun, 13.5 billion yata. Nasana? Nasana? Nakahuli daw Alam mo, sila sa totoo lang yan, media publicity lang yan. Media publicity. Nasana? Kung totoo talaga, hindi pa nila nalagpasan na break ang record ni Duterte. Yan kasi sa Walang presidente na gumawa doon. sa history ng PDEA at saka Kwan, mayroon niya, may record yan. Duterte lang ang nakagawa nun. Kalukuhan yung Kumbaga, ang totoong medyo tumahimik ang bansa talaga, yun ang totoo talaga, kay Digong. Kay Digong. Wala pang presidenteng nakagawa nun. Ako Siya lang. lang sa At Pilipinas. si Marcos. Marcos Sr. Oo.
Si Marcos lang at si Duterte ang nakapagpatino ng Pilipinas. Sa palagay mo, kaya sa pamumuno ngayon ni Marcos, nasisira ang pangalan ng Senior Marcos? Opo. Medyo. Ikaw, sir, sa Nasira. Dahil Nasira. yung ultimo, yung project ni master plan ni Kwan. Ni, Okay. Yung electrical. yung master plan ni late President Marcos Sr. na subway ay Hindi natupad. Hindi natupad. inumpisahan ni Digong, ngayon tinigil, ayaw bayaran ng BBM administration. Ayon ang sinabi ni Secretary Tugade. Yung ginto, asan na? Naging tanso. Kinampanya pa nga ng Ginto, asan? Nakunumputan Kinampanya pa nga yan sa Kwan sa UAE ng mga taxi driver na pag uwi ng mga taong Pilipino ay pagpapatupad ang maharlika ng gold bar, Oh. pamimigay. Kasi pamimigay daw sa tao yung ginto eh. Gold bar. Kalukuhan yung bata lang ang pwedeng kwentuhan ng ganun, yung bagong sagot panganak. ko doon? Pwede. Anong sagot ko doon, kuya, nung nasa UAE ako? Sabi ko, mangyayari lang yon pagka pinamigay na ni BBM yung gold bar na yun. Pero mangyayari. Ibigay yun. Ano, bakit? At Bakit? hindi rin pwede mangyari yun. Naibigay. Naibigay Wala. sa tao. Wala mangyaring ganon. Una sa lahat, ikaw ang presidente ng bansang to. Oo. Di ba? Oo. Kukunin ni BBM ang kayamanan na nanggaling pa sa kanunuan niya. Pero sa palagay mo, naniniwala ka mayroon? Mayroon man pare, pero Okay. interest lang ang nakukuha niya. Oo. Tapos, anong dahilan bakit hindi kailangan, dapat ibigay? Hindi niya maibibigay yung gawa ng nalagapa kang komunidad na yun. Oo. Pag kinuha niya Oo. at ibibigyan niya sa Pilipino. Wala pong mangyari yun. Hindi tayo bata. Diba? Oo. Ikaw, kunwari, bansa mo to, bansa ko to. Kukunin ko yung pag-aari ko na nasa bansa mo. Na ikalalaglag ng bansa mo. Papayag ka? Hindi ka papayag, gigirahin mo yung Pilipinas. Diba? Totoo yun kasi pinakita ni Imelda dyan sa San Juan, sa basement. Na totoo talaga ang... Totoong may ano. Totoo talagang ginto. Meron Kasi pinatunayan ni ano yan, ni Imelda no? Meron. Pero siyempre, ikaw, Bilang Pilipino, bilang Pilipino, hawak mo na yun, ipamimigay mo pa kaya? Ah. diba? Parang masisira pa siya doon pag pinamigay niya, no? Pinang hayop na buhay to. Isa, ibigay mo sa Pilipino yan, bayaran mo utang ng Pilipinas. Sa palagay mo nga, mangyayari yun, hindi? Hindi nga. Malabo ko nga yun. Utang ina yan. Utak lang lang ang mag-iisip noon. Pagkasana, totoo yun, bibigay na. Kalokohan yun. Tangina kayamanan ko, bibigay ko sa'yo, sira ulo. Mangyayari lang yun. Pag- Maging presidente si Inday Sara Duterte. Kasi naging mayor siya ng Davao, lahat ng utang ng Davao bago sa umalis. Binayaran niya lahat. Pero pag naging si Sara kaya ang presidente, palagay mo? Siguro may magagawa Anong yan. ini-expect mo? Ang ina-expect ko dyan, natulad na lang yan. Di ba? Sa panahon ngayon, ramdam na ramdam mo yung mga pinagkagawa ni Sara Duterte. Yeah. Di ba? Yung mga pag-aasikaso niya sa mga teacher, Oo. yeah? Sa mga kabataang sinasabi niyang pag-asa daw ng bayan. Okay. Alam mo, wait lang. Ako din, mga kaibigan, magsasalita ako. Kasi nabanggit kasi ni Sir, nabanggit ni Sir yung about teacher. Alam niyo po, sa amin, doon sa amin sa church, ka-church ko doon may mga ano ako doon, mayroon ako doon ka-churchmate na teacher nung umuwi ako kasi matagal ako doon nag-standby Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, ano yung pagkakaiba ng DepEd Secretary noon? Kasi siyempre, hindi naman Oo. hawak ni Duterte yung utak ng dating secretary, di ba? So, anong pagkakaiba ng DepEd Secretary noong panahon? Hindi kasi, hindi naman usapang panahon yan Panahon. Kung sino yung DepEd Secretary. Kung sino yung Oo, nakaupo. doon kasi makikita yung galaw ng ano niyan ng DepEd Ngayon sabi niya sa akin, mas maganda ngayon nung panahon ni Inday Sara Duterte. O nga pala, nabanggit kasi ni Sir. Totoo po yan, mga kababayan. Maganda ang panahon. Sa panahon ngayon, bilang vice-presidente, ang ganda ng ginagawa ni Sara. Sabihin na natin, may mga ilang tao na Ayaw sa pinupukol siya, Oo. pero hindi kayang tabunan yung ginagawa niya. Di ba? Katulad na lang nung kapanahonan ng tatay niya. Di ba? Maraming naniniwala. Mamamatay tao. Ganun